Sir, kailan ho ulit may matutumba na mayor? Depende na lang sa intriga mo kung saan ang mas marami. Bakit mo masyado mag-aral? Makapasa ka lang 75. Okay na yan, 76. Iyang 77, 78, 79, 80. Hindi mo na kailangan yan. Kasi 75 lang, okay na yan. Oh. What can I ask of you? Sa akin mo itatanong. I am facing a woman who would become the President of the Republic of the Ang tanong ko, ma'am, how are you today? Ito si Tatad. Ayaw ko ano tribo na itong putang inan to. Sige, sabi si Duterte may cancer. Tapos yung dito banda sa puwit, yung kolom. Pati ako tuloy araw-araw niya, nagdududa na rin ako. Pero every time maligo ako, kut-kuting ko yung... Tapos amuyin ko. Okay man. Amoy tae lang, wala man. Pero ikaw, Tatad, binabastos mo talaga ako. Ikaw yung nagsasabi, may cancer ako, hindi na ako magtagal, gano'n. Ikaw, anong masasabi ko sa iyo? Mas masahol yung iyo. Alam mo bakit? Kasi ikaw ay hindi na pwede. You have a diabetes. At ikaw ay hindi ka na makatayuan ng otin. Maganda Mr. Duterte. Yes, ma'am. You ever overheard in a certain incident that you threatened a certain Alfredo Mendoza? Kala mo na sa simbahan ka, nag-i-echo eh. Alfredo Mendoza. And what is really reprehensible is that 2 days after you threatened Mendoza, he was found dead with a gunshot wound in the head. What the hell is happening to your city? So, ambot. Okay, pupunta rin ako dito kasi nandito si Vice President. Kung saan siya nagapunta, nagpasunod-sunod ako. Pero, biyuda kasi. Annulled man ako sa, annulled ako sa asawa. Pero may anak ako, basta masuportahan lang, okay lang yun. Ma'am, balita ko may boyfriend ka. Sabi mo sa ito, barilin kita dito. Ang sagot niya, Mayor, 3 man lang yung hindi ma-account. Ako na? Account ko pa yung putang ina ka. Batuta. Sabi ng pulis, sir, bawal ng batuta ngayon. Putang ina. Tingnan, yung mga pulis may kawa. Siyempre, kawa ng mga, nagti-chip in yan sila ng ulam, gulay, gano'n, may perasong karne. Kawa naman talaga ako sa kanila. Sabi ko, pumunta ako doon sa kanya, may bambo na ka gano'n. Kinuha ko yung plywood na hindi pa na sunog lahat. Pero may pulis dyan, 4 ha. Pati yung pulis ko na driver si Sunny. Bigla kayo ang kamay mo dyan. Wala pa rin nagsabi na, Mayor, ano ang gawin mo? Paglagay ng kamay, potang ina, yung 3 kuko, umano siya. Tapos nagtindigan ng mga pulis, sir, bakit sir?
Yung driver ko, ginanon ako. Sir, gano'n sir, saan na sir? Sabi ko, hindi ba ito yung magnanakaw ng radyo? Siya, hindi sir, yung property officer namin. Yung mga drama ninyo, yan man lang ang ano ninyo. Mga maalaala mo kaya. At, nakalimutan mo na. Ako isang araw sa buhay ko, inano mo ako, dinalang. Yan, pero kung sabihin sa balita, putang ina, huwag kayo maniwala. Ganon ta, slanted yan. Kung makababoy sa amin, ganon na lang. Kung mag-editorialize, kaming mga nasa gobyerno, kaupo-upo ko lang, magnanakaw na kami. Pera-pera lang talaga yan, maniwala ka. Ako, may pera ako, si Senator Cayetano, may pera rin siyang deposito at marami pang iba, si Chis Escudero, lahat. Ang ABS-CBN tanggap ng tanggap. Hindi naman pinalabas yung binayad ko. Kasi na last minute, wala man talaga akong pera. Alam niyo yan, from Mindanao lang ako. Hindi na, I was not even a national figure. Kaya na makalaban ko, at least ang Pilipino, the entire nation, knew them by... Ako, kailan nila nakilala? Yun lang nung nag-file ako ng certificate of candidacy. So wala masyadong nagbibigay kasi sa rating, 4.5 lang ako, minsan 3. So wala nagbibigay. But yung last minute na, last 2 weeks, yung suddenly went up by 36 or 34%. Nagdatingan na yung pera. So pumunta ako sa ABC, sabi ko may propaganda ako. Pwede ba din yung isingit? Oo, sige, bayad ka lang. Bayad ako. Kaya marami kaming tinanggap, aming pera, tapos hindi kami hindi naman, wala lang mang offer to refund. Ngayon na lang na nagpuputang ina ako. Kasi pag tayo na magnanakaw talaga kayo, sa totoo lang. Sabi mo pumunta, you go to hell. Huwag kayong makialam dito sa bayan ko. Ay, alam mo, itong mga yelo, palimbasa na tunaw na. Wala namang yelo ngayon. Matagal lang natunaw ang yelo sa Bisaya, ice. Oh. Palit og yelo nga to. Ano mo ng yelo? Ice. Karami pang daldal na. Kalaban ako ng mga human rights. Ay, basta kriminal ka, wala talaga tayong magawa. I'm sorry, but harapin ko yan. So, pagkatapos ng presidency ko, kaso tayo. Mas maganda nga yan. Definites of my kukunding sa buhay ko. Actually, naiinggit ako sa inyo. Kasi hindi ako pinayagan ng mga brothers pati pare mag-graduate. I was not allowed to take part in the graduation exercises because on the last days of our for the year, mag-graduate na, we're practicing yung ensayo ng kung paano ng diploma, to take a bow, and then suddenly there was this happening inside the school. Huwag na natin pag-usapan yun. Kasi magagalit yung pare, pati. So I got expelled. So I was not allowed to join the graduation. So ako naman umuwi na lang sa Laba because at that time, expelled ako. Ang nanay ko nagtanong, sabi niya, Rodrigo, kailan ba ako pupunta ng Maynila? But I kept assuring her that graduation was coming and, as a mother, excited as I was, she was in a hurry. Sabi niya, noon kasi tawagan lang sa probinsya, you call PAL and place a reservation.
pagdating mo sa airport, bayad ka lang. That was the time and that was the environment. So, sabi niya, kung may graduation ata, nabasa ko sa newspaper. Sabi ko, ma, sabi kasi ng pare, magulo. Ang magulo talaga ang Mindiola noon. We were the martial law lawyers. We took the bar under immense pressure. You know, every 300 meters, andoon yung Metrocom. At lahat yung matataas na buhok, ginupitan. Those were the times, so it was not really good for anything except maybe to go home and relax. Sabi ko, masabi ng pare kasi magulo ang Mindiola. And may mga pillbox kung saan-saan naglipad. Nagmisa lang kami sa Abbey Chapel at binigyan kami ng diploma na wala naman laman. Para sabihin lang ng graduate, definitely the graduation will take place. But maybe during a more somber time. So, wala naman ang nanay ko. So, finally, on review, the faculty sa law, San Beda, decided to pardon me and allowed me to take the bar. Kasi kung hindi na ako certified, paano makakuha that I have graduated in the course of the College of Law? So I was allowed to take the bar. I was certified as a graduate. So nakakuha ako ng bar sa awa ng Diyos. Pasa naman kami. 73, I became a lawyer. Kaya diyan ako nag-oath noon. Many years after, I don't know if they're still around, may crush kasi ako ng isang istorya lang man ito po. She was that lady na makita mo doon sa St. Alsem's building. If you go up, yung babae na, I don't know if she's still around, yung babae doon nakaupo na may lunal dito. Kasi kung nandito pa siya, pakasalan kita man pag nabiyuda ka na. Talagang crush kita. And every time that mag-akyat ako, tinitignan ko siya. Alam niya na may gusto ako sa kanya. Ang problema, hindi ko alam kung may gusto siya sa akin. From a distance. But she knew that I was her admirer. So yung pag-akyat mo, mayroon doong window. Parang, I don't know if it's the cashier, pero doon sa left side, paakyat. Ma'am, if you are still around, can I just maybe shake your hand? I don't know, teacher. So, many years after, wala man tayo mag-go. After my speech, nobody talked. So, would you rather that we go home? Pwede mo, chismis muna tayo dito. Istorya man lang itong graduation kasi. Many years after, pumunta sila sa